ngayon mga kababayan, our topic for today is about gurguran. Maharlika, distressed mother, ipagurgur sa Romanian ni, sa Romania ni Liza Kumar at Chua. Okay. So ngayon mga kababayan, ang harating sa atin yung mensahe dahil gigil at galit na si Kumar at itong si Liza at si Chua. Dahil ayon sa ating source, well, matagal ko na sinasabi sa'yo, na si Liza Smugs at si Marcos Jr. ay kasabwat sa mga illegal na negosyo ni FLTC, Francis Lloyd T. Chua, na partner, former partner nitong si distressed mother. So, ayon sa ating source, mga kababayan, at sa ating puting ahas, sa Malacanang, naulinigan nila, na itong si Chua, tandaan nyo, billionaire ito galing sa pera ng bayan. Ang mga negosyo niya at dealing niya sa gobyerno ay protektado ni Marcos Jr. Okay? Bakit nila nang ngayon urgent ito ang order nila na i-liquidate kami ayon sa puting ahas dahil sila ay kartel? Nakakaalarma, nakakabahala, pero hindi dapat tayo matakot habang ang presidente ninyong bangag ay paalis-alis at ngayon nasa Brunei na nilalangaw na ang kanyang mga vlog o kanyang mga video na ginagawa. Okay? So ngayon, actually kasi silip ko lang, they have 5,000 live viewers. At yan 5,000 live viewers siya, kanina pa siya nagla-live at 31 million daw bumoto sa kanya. So ngayon, dito sa ating channel, paabutin ninyo ng more than 5,000. Which is nare-reach natin yan. Kaya pa sila nagla-live ng mga hinayupak. Ayan. So ngayon, ang na-report sa ating mga kababayan, sabi ko sa inyo, ito ay nakaka-alarma. Babasahin ko lang. Okay. Dalawang tao ang nag-message sa atin tungkol sa death threat nila kay Maharlika at dito, kay distressed mother. Okay? Alright. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, mag-ingat ka dahil drug cartel ang binangga mo. Okay? Mag-ingat kayo ni distressed mother dahil may planong gurgurin kayong dalawa. Sabi ko nga, hindi na bago yan. Hindi na po bago dahil inireport ko na nga sa FBI si Liza. Pero dahil may bagong death threat ngayon, ay i-report natin si Francis Lloyd T. Chua at saka si James Kumar. Dahil sa pag-expose natin ng kanilang actually hindi ako nag-expose ng pangalan ni James Kumar. Yung Indianong ito. Ang nag-expose sa kanya, yung CCTV na nakita natin sa Senado during the PIDEA Leaks hearing na si Kumar at si Liza ay magkasabwat sa panggugurgur at pagbabribe kay JM o Jonathan Morales. Alam mo, ito pa lang, alam mo, sa sobrang dami ng mga information, mga palangga, ipapakita ko lang sinandan pala ako ng picture nitong ni James Kumar at ni Chua bago pa ni FLTC, binisindan ako ng ating puting ahas, bago pa tinake down ni James Kumar ang kanyang Facebook page at ang fan page ni Liza Tanas. So, ibig sabihin, itong First Lady Liza Marcos _ fan page. Imagine nyo, mga kababayan, binalikan ko yung mga mensahe sa akin ng informante. Ayan. Ito si Kumar. Ayan, kailan ba to? August 16 of 2022. Magkasama na pala talaga siya ni Liza. Nakita nyo? Ayan. Nakita nyo, First Lady, fan page. So, nawala na yan sa Instagram. Ayan, si Kumar at saka si Liza ay magkasama na. At ang date ay August 15, 2022. So, ano ang relasyon ni Liza kay Kumar at ni Marcos Jr.? Kasi nga, maliban sa yan ay campaign donor.
bakit binura itong fanpage na ito kung ito ay randomly lang na fanpage? Hinanap ko eh. Kasi binalikan ko sa dami ko kasi nagme-mensahe sa akin. So itong bagong puting ahas na ito, ayan, ang dami mga sinisend sa akin. Lahat ng mga nagsisend sa akin, hindi ko naman kayang basahin lahat o i-absorb lahat sa sobrang dami ng information. So habang ini-scroll ko, dahil sabi palangga, meron kang bagong kayo ni Distressed Mother, meron kayong death threat. So ito yung picture ni James Kumar na burado na at yan si Lisa. Anong tawag? Anong sabi dito? O First Lady, National Day Reception and Celebration of the 75th Year of Indian Independence. So ito, ang dami nilang picture. Ayan, Facebook ito na binura na nila. Okay, ayan, sinend to sa akin eh. Okay, ng ating puting ahas, ang dami. Oh, mga luma na ito, ayan. Pinagsisend niya sa akin yan. Okay, na ngayon ko lang napansin yung iba. Ayan yung mga picture. Then also, yeah. Sinend din sa akin yung picture ni James Kumar at ni Francis Lloyd T. Chua at ng asawa ni Tulfo. Ayan po ang picture nila, Chua. Ayan. Ayan, si Chua, si Kumar, at yung asawa ni Tulfo. Kaya naloka ako. Sabi ko, ano, di ba? Kaya nga, ano ang relasyon nitong mga julol na ito? So ngayon, mga kababayan, okay, balikan natin to. Okay, yung mga mensahe dito. Ang sabi, galit na galit, ngayon, si Chua, si Kumar, at syempre si Lisa, ang utos daw ni Lisa, ayusin mo yan. Ayusin daw kami. Ibig sabihin, gawa ng paraan na maliquidate kami o magurgor ayon sa ating puting ahas or else. Di ba? Maapektuhan yung dealing nila ni Chua. Kaya daw ngayon, kabadong-kabado, itong si Chua, ayon sa ating source, di ba? Kung paano niya kontrolin ang information, kung paano niya ako kontrolin. Paano niya ako kontrolin? Paano mo kukontrolin? FLTC ang bunganga ko. Dahil sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung gagawin ng Ombudsman Sandigan Bayan, lahat ng ahensya ng gobyerno, NBI, PNP, lahat imbestigahan ang mga crime na pinagagawa nito based sa ating mga information na nakuha at imbestigahan si Lisa, kalaboso lahat ang mga ito. Dahil may mga, sabi nga dito, meron silang mga eroplano. Miss Maharlika, hindi ka nila makontrol. Kaya Romanian ang titira sa inyo. Kailangan i-out mo to para malaman din at marinig ni Distressed Mother. Kinakabahan na sila sa iyong mga expose. Please mag-ingat ka sa kanila. Kay Chua, kay James Kumar. Dahil patatahimikin ka. Okay? Ngayon, ang mga koneksyon ng mga ito ay mga may mga cartel partner sila. Si Lisa Araneta Marcos at other business partners, sabi niya, ay, ay inaatasan itong si Chua at sila Kumar kung paano kayo mapatatahimik. Alright? So, kailangan mo silang i-expose. Ngayon, mga kababayan, lingid sa kaalaman, na-broadcast na ba ito? Binabalikan ko itong puting ahas na ito. Meron pala siyang message sa akin. I think kailan to last nung April. Sabi niya, Miss Maharlika, at least, sabi niya, also sabi niya, last year, sabi niya, there was a coup, okay, coup at EEI company. Helen Yurchenko, they sold her shares to FLTC and stepped down from the board of EEI. Okay? We think, sabi niya dito, she was forced or blackmailed to do so that FLTC or Francis Lloyd Chua can take control over the biggest construction company of the Philippines. It also fits in their system of money laundering, pulburon, arms, corruption, bidding on government projects, cartel, drug transport.
kasi protektado siya ni Bongbong at ni Lisa. Sabi niya, FLTC is the spider in web who controls the system, and Bongbong and Lisa are the biggest beneficiaries of this system. Miss Maharlika, don't forget, Imelda Marcos stole more than $200 million from the Philippines Treasury. They are doing the same, and FLTC has the system and the contacts. So spider web, si FLTC daw ang spider web, yung gumagawa ng technical part, at si Marcos Jr. at Lisa at ang pamilya niya ang nagbebeneficiaryo o nagbe-benefit. Okay? Sabi niya, they are doing the same thing. The same. And FLTC has the system and the contacts. That is why he is becoming very important to Marcos, and Lam is the fundraiser. Si Lisa Marcos ang nagpoprotekta ayon sa ating puting ahas kay Francis Lloyd Chua sa kanyang mga black dealings or yung mga illegal na business na ginagamit ang government based sa ating informante. Okay? Ms. Marlica, would not be surprised if FLTC is protected by them. Or maybe, sabi niya na, or has diplomatic status. Baka diplomatic status pa daw o may diplomatic passport pa si FLTC para mag-in and out sa country katulad ng ginawa. Baka nga appointed hindi natin alam. Katulad kay Michael Mann na itinago nila na diplomatic passport. Ito po ay hindi ito galing sa akin. Ito yung mga concern na nasa gobyerno na mismong nakapaligid kay Lisa na gustong ipaalam sa inyo. Okay? Okay. Si FLTC ay mayroon ito. FLTC has armed bodyguards. Just nabi ko sa inyo. Bulletproof ang bahay, may private planes and helicopter. Construction company. O Banana. Ito yung mga kumpanya niya. Fleet of transport ships. All the ingredients of drug transport, of course, this needs to be, sabi niya, investigated by the ombudsman ng government institution. Okay? Kailangan investigahan para makita sa taong bayan, ombudsman, lahat ng sangay ng gobyerno, yung mga binanggit natin, Sandigang Bayan, dahil si Marcos Jr. ang involved. Pinapayagan ni Marcos Jr. itong mga taong ito para ransakin ang pera ninyo. May private planes, may helicopter. Ito yung mga company, Sandigang Bayan, anong ginagawa ninyo? Commission on Audit, anong ginagawa nyo? Ang dali lang hulihin ito. Pero kung kayo ay kumigdila sa kipay ni Liza, kiss-ass kayo. Siyempre, hindi nyo gagawin ang trabaho nyo. Binibigay ko sa inyong information coming from our putingas. Sabi niya dito, all the ingredients for drug transport, of course, sabi niya, kailangan imbestigahan ng mga sangay ng gobyerno. Just follow the money and don't be surprised. Sabi niya, it will end into private accounts in Singapore or the British Virgin Island. And if you could waterboard, sabi niya, FLTC, he could lead to impeach Marcos and destroy Liza Araneta Marcos. FLTC is their strongest pawn now, but also their weakest. So may sinansiyang link sa akin. Okay? May sinansiyang link sa akin from Bilyonaryo, dated May 24, 2023. Dolomite Beach developer Francis Lloyd Chua replaces Greg Yu on EEI board. Okay? So, siya ay developer, developer siya ng Dolomite. Okay. Engineer Francis Lloyd Chua joined the board of construction giant EEI. Di ba si Martin Romualdez ay nandiyan din? Chua replaced AutoNation Group Chairman Greg Yu, who resigned on May 23. Chua's company, Industry Holdings and Development Corporation, acquired a 14.35% stake in EEI from the Yutchenko families.
House of Investment for 1.8 billion, 1.08 billion. EEI considers IHDC as its strategic partner for expansion and instruction, as IHDC has interest in construction supply, logistics, and property sectors. Previously, HI had sold 20% of its stake in EEI RYM. Romualdez ito. Ay, RYM. EEI to RYM. Business management for 1.25 billion. Billionario.com first reported that HI plans to sell its remaining 20% stake on EEI. Chua, a civil engineer graduate from the University of San Carlos, also owns Mac Builders, the company, and awarded 389 million contract to build controversial Dolomite Beach in Manila Bay. So ito dapat imbestigahan. Well, sabi ko nga, mga kababayan, walang mag-iimbestiga hanggang si Liza Satanas at si Marcos Jr. ang nandiyan. Diba? Walang mag-iimbestiga. So ngayon, pinaparating to sa inyo. At dahil ine-expose natin sila dito, mga kababayan, ine-expose natin ang presidenteng bangag. Diba? Ngayon, gusto kaming gurgurin. At gagamitin yung Romanian na mga manggugurgur. Yun yung binanggit ni Liza sa interview niya kay Anthony Taberna na kung gusto lang nila, isang tawag niya lang sa Romania o sa Romania. Recorded yan, nasa dyaryo yan. Andyan sa video niya na nakasave yan. Kahit burahin yan, nasave ko na lahat yung ebidensya na yan. Kasi ginagamit ko sa case ko para i-present dito sa Amerika na itong babaeng Liza Tanas ay kayang magpagurgur gamit or isang tawag niya lang sa Romania, mga palangga. So kaya nga, hindi na tayo pinakikinggan nitong presidenteng bangag. Sinosuppress ang ating kalayaan. Gusto kaming gurguruin, kasuhan, fabricated crime. At ito kartel na. Mga palangga, palaki na ng palaki ang binabangga ko, well, more on ako. Kami ni Distressed Mother, first Distressed Mother, hindi naman siya nakikita yung kanyang mukha. But more on ako. Sa kadahilan ng gusto kong ipaalam sa taong bayan na hindi na lang 3 ang death threat ko. Imagine nito, galit na galit si Chua at gagawa daw sila ng mga propaganda against me. Okay, mga pag-discredit sa akin. Kahit anong gawin mo, FLTC, Liza, Mel Robles, kayo mga yawa, kayo Kumar, kahit anong gawin yung black propaganda sa akin, hindi kayo magwawagi. At ang gobyernong ito, kayo dyan sa Pilipinas, na may matino pa dyan sa Ombudsman, sa Commission on Audit, lahat, I hope, ginagawa nyo. Pero hopeless na nga ang taong bayan. Isang silip lang yan. Makikita ninyo na ang pera ng bayan nandiyan. At si Liza at Marcos Kuting ay protektor ni Chua. Bakit siya mayroong bulletproof na bahay kung wala siyang mga kalaban? Kung ikaw ay kung wala kang mga kalabang mga kartel din, o manggugurgur din, bakit bulletproof ang bahay mo? Saan galing yung mga eroplano mo? Ang mga helicopter mo? Kailangan imbestigahan kasi base dito sa ating impormasyon, mga kababayan, pinoprotektahan si Francis Chua ay spiderweb. Siya ang on technical part kung paano gumawa ng mga illegal na transaksyon. Then ang pera ninyo, pera ng bayan, ayon sa ating informante, ay tinatransport. Maaring nasa Singapore, sinabi ko to sa inyo sa Singapore or sa offshore account. Kaya forever kayong mahirap, mga kababayan. Dahil yung opportunity, yung economic opportunity na tinatawag, yung livelihood program, wala na kayong aasahan. Gagamitan lang kayo ng mga ayuda dyan. Diba? Katulad na ginawa sa Tawi-Tawi, nang pumunta yung mga kongresista at si Kuting, si Martin Romualdez Tambalosos na food poisoning ang mga yawa. I hope lahat sila food poisoning ng mga yawa. But anyway, ito yung epekto ng bangag na presidente at ang inisip nila ay hindi para sa inyo, kundi para ubusin, limasin ang pera ng bayan. Sinosuppress ang ating kalayaan, ang ating freedom of the press of SMNI. Lahat tayo sinosuppress. Ilang beses, yung censorship na ginagawa sa atin, intimidation sa akin, sa inyo, at yung mga journalist na iba dyan, natakot-takot, mawalan ng trabaho,
Sometimes naiintindihan ko sila kasi may mga pamilya sila. Pero yung mga big companies na ngayon, tayo mo nga yung Rappler, nasaan na yan? Diba? Anti-Marcos yan. Ang daming pinagsasabi na magnanakaw, diktador, pero bakit tahimik si Maria Ressa? It's either si Maria Ressa ay takot na takot, okay? Or kabahagi na siya ng evil na bangag na ito. Tingnan mo, ikaw Maria Ressa, di ba? Tama ka sa mga pinagsasabi mo dati na ang Marcos ay ganito, ganyan. Pero ngayon, tumahimik ka. So iyan ay, sabi ko nga mga kababayan, yung pag-suppress sa atin ay sobrang talamak na. At kailangan na talaga natin dalhin sa kalsada at kailangan nating magtipon-tipon para sa non-violent, action para matapos na ito. Yung involvement nila sa smuggling, again, andyan si Michael Ma, na isinekreto sa inyo, in-appoint na hindi nyo nalalaman, ni hindi na-publicize ng media. Illegal smuggling, ang sinasasangkutan yan. Sino nagbe-benefit dyan? Si Martin Araneta. Ang pamilya ni Marcos. Imagine mo, si Chua, yung si FLTC, di ba? Ibang business ang inaano niya, ang kanyang illegal business ang inaasikaso niya, yung kumbaga yung hawak niya, at ito ang nakikinabang si Lisa at ang pamilya na si Michael Man naman sa agricultural smuggling. At sa custom sila Rubio, nakita ninyo kung paano nila ubusin ang pera ng bayan. Kaya nga nung December of 2022, etong si Clarita Carlos, sabi ko nga na wala rin, masyonda na sabi ko nga, kung ako ganyan nakatanda, ibubukelya ko na lahat. Total, natikman ko na yung magandang buhay. Si Clarita Carlos ang unang nakatanggap ng NICA report na si Michael Ma, si Martin Araneta, ang pamilyang Bangag ay sangkot sa agricultural smuggling. Kaya nga ang sabi ni Clarita Carlos sa letter niya, Mr. President, sinasabi ko lang sa iyo ang report from NICA, at the end of the day, nasa mga kamay mo kung gagawin mo ang aksyon o ang trabaho mo. At sabi ni Clarita Carlos, hindi pa yun na-i-expose sa media, hindi pa nailalabas, nasa mga kamay mo, Mr. President. Sino ang niligwak? Hindi ba si Clarita Carlos? At inabsorb siya ni Romualdez dyan sa Congress at binigyan ni Lisa ng generous allowance para hindi na magsalita si Clarita Carlos. Yun yung involvement ng smuggling, nicotine. Mga kababayan, gising kayo, di ba? Paulit-ulit natin itong usapan kasi paulit-ulit nilang o araw-araw nilang ginagawa. Hindi lang pagpupulburo ni Marcos Jr. ang issue niya, yung pagiging bangag niya, kundi ang pagiging protector nila sa pulburon. Katulad ni Sayarot na nahulihan ng 1.8 doon sa Australian Federal Police na intercept yung kanilang mga epektos, mga pulburonic. Aside from that, nahuli mismo sa Ayala, Alabang ng multi-millions of pesos na nahulihan ang kanilang laboratory. Ano nangyari? Last week, pinalaya. Di ba ang sabi ko sa inyo, binigyan pa ni Lisa Marcos at ni Marcos Jr. ng security si Sayarot. Saan ka nakakakita na nahuli ng nagluluto ng pulburon, nahuli ng transport, mayroon pang guard, mayroon pang security galing sa gobyerno. Yan ay mga report sa atin ng ating mga puting ahas last year pa, mga kababayan. Ito yung panawagan natin sa gobyernong Bangag kay Marcos Jr., ang mga isyu ng illegal na pulburon. Manufacturer, user, siya, bangag-bangag nga, di ba? Yung involvement nila. Ito ay labag sa batas at sinisira ang kinabukasan ng taong bayan. Yung nire-raise ko na, ito nga, yung extraction, kidnapping, nasasangkot dito, itong si Chua na pinag-uusapan natin. Kaya gusto kaming gurgurin ng mga Romanian gurgurero. Dahil yan ang nakarating sa atin na sa amin mag-ingat daw kami. Matagal na ako nag-iingat palangga. Ang involvement ni Lisa, ang involvement ni Teddy Boy Locsin. Okay? Ang involvement ng asawa niya, ang involvement ng DFA, ng DOJ, ang involvement lahat, mga palangga, ng gobyernong ito. Ang fraudulent lotto winners. Ni Mel Robles. Kaya nga, di ba si Tulfo, wala ring kwenta. Nagbidabidahan ng hinayupa.
During the hearing, inamin mismo na fabricated ang picture na ipinakita ni Mel Robles na may nanalong loto. Pero paano nga naman imbestigahan ni Tulfo dahil magkakasama sila nila Kumar. Okay? Magkakasama sila ng mga kasabwat ni Lisa. Kaya nga sabi ko, itong picture na ito, paano mag-iimbestiga yan? Alakayan natin. Ang asawa ni Tulfong kongresista din sa party list. Nakita nyo yan, mga kababayan. Ano ang mga relasyon ng mga yan? You know? Bakit sila nagsasama-sama? Ano ang meron niya mga yan? Kaya si Tulfo, ano nangyari dito sa mga fabricated winners, loan bettors? I'm telling you, sino ang kakampi nyo, mga kababayan? Wala na. Kaya kailangan na talagang dalhin sa kalsada, lahat kayo magkaisa. Walang trabaho. Kasi palpak ang leader nyong bangag. At ano sabi ng VO niyang presidential advisor na si VO-VO'ng na-disbar ng 2 beses at na convicted sa perjury? Ano ang kredibilidad dito mga inuupo ni Marcos Jr.? Mga sinungaling, convicted, na-disbar dahil sa pangluloko sa korte na gumawa-gawa ng declaration na wala siyang personal knowledge. Tapos ang sabi, tayo daw ay hindi daw totoo na naghihirap ang Pilipinas, haka-haka lang kasi ang daming tao sa mall. Yan ang mga bangag na mga sekretaryo o mga nag-work sa bangag na gobyerno. Ang taas ng bilang ng mga walang trabaho, kaya nag-alisa ng mga kababayan natin, nagpapakaalila tayong lahat sa ibang bansa. Di ba? Dahil walang kwenta ang gobyernong ito, ang iniisip lang kung paano makipagsabuatan sa mga kartel, paano makipagsabuatan dito sa mga sindikato. Maayos ba trabaho nyo? Nakakasweldo ba kayo? Yung mataas na presyo ng mga bilihin, yung paulit-ulit na pinangako niyang 20 pesos per kilo ng bigas, anong ginawa niya? Nag-schedule ng kadiwa for 3 days. Tapos may, di ba, ang mga palabas pa nga dyan, may 29 peso per kilo na bigas, na-reach, di ba, remember, si Tambaluslos pumunta ng Cebu. Last year yata yon, last year. Anong ginawa? Yung pera, okay, ng mga Cebuano, mga palangga, binili nila sa kadiwa, ay sa NFA, ang bigas ng 25 pesos. Shoulder, syempre, ng government, pera ng gobyerno yon, di ba? Then, ng Cebu. Then ngayon, binenta sa mga Cebuano ang bigas ng 20 pesos. Tapos, tinawag ang lahat ng media, this is, sabi niya, dream come true. Nagkaroon na ng 20 pesos per kilo na bigas sa Cebu. That, 1 day lang yon. Actually, half day lang. Nagkagulo ang mga tao kasi naubos na. Pinutol dahil nagkakagulo ang mga tao. Dahil wala naman talagang 20 pesos kilo na bigas. Kundi, kumaga, ginamit nila, ang fund ng gobyerno para lokohin pa rin ang taong bayan. At ito yung ginagawa nila ngayon. Mag-a-announce sila na merong kadiwa chucho for 2 days, 3 days. Siyempre, magdumuga ng mga tao dito, di ba? Magpunta ang mga tao ng bonggang-bongga kasi nga, makamura ka. Pero, hindi siya sustainable kasi katarantaduhan, kabangagan ang ganyang plano. Imbes na putulin niyang mga peking importation na yan, na kunyari may shortage tayo sa bigas, may shortage tayo sa asukal, pero wala naman. Ang totoo, di ba? Kumikita sila sa importation na yan at kayo ang nahihirapan. Imbis na yung farmers, yung mga ninanakaw nila, mga transport ni Lisa sa ibang bansa, yung mga loan bettors na imbis na ibigay sa mga farmers, zero interest na pautang para kayo ay makabangon sa inyong mga farm, mga irrigation, wala. Abono, wala. Ang gagawin, pupunta sa mga probinsya, katulad ng ginagawa ngayon, parang nangangampanya, pasuotin kayo ng mga t-shirt, bibigyan kayo ng 3,000, di ba? Pero, ang 3,000 ang press release nila, pero 1,000 ang ibibigay sa inyo. Nakita niyo yung pambabangag sa inyo, pambubudol sa inyo? Sa sobrang taas ng mga bilihin ngayon.
dahil sa epekto nitong bangag. Yung rampant pulboronic, pulboronic addiction ngayon, na ang mga kwento ng ating mga kababayan, pagbaba mo sa kanilang bahay, ang mga bata pa o iba pa, minor de edad, ay sumisingot ng sumisingot katulad ni Kuting. Ito yung mga nire-raise nating issue sa Maisog, nire-raise natin sa ating channel, na sana marinig tayo ng administrasyon. Pero hindi nga tayo pinakikinggan. Sa halip, yung ating peaceful assembly, haharangan ng mga truck, bibilhin ang mga airline ticket. 3 Maisog rally ang kinancel nila. And that's your constitutional rights. Kalayaang magpahayag sa inyong mga grievances, sa inyong mga hinaing, pero gustong gurgurin ang inyong mga dila. Pang-aabuso sa power, yung pagtatanggal ng 40 kapulisan sa Davao, pagtanggal kay Rama, kay Governor Hubahib, sino pa? At marami pang iba. Nakita nyo? Abuse of power. Lahat ng ingredients na pwedeng ma-impeach o karayin nyo si Marcos Jr. papuntang Kumunoy, kompleto niya. Imagine nyo, ito na nga lang yung boses natin ang kalayaan. Kung matino itong bangag na ito, di ba dapat pakinggan tayo? Sinasabotahe tayo. Remember that, yung doon sa bago ang Davao del Norte. Anong ginawa nila doon? Di ba, may repair doon sa airport, may delay. Okay? O kaya magba-brown out. O kaya puputulan nila ng kuryente. Nakita mong hayupan ng mga ito? Mga kababayan, sinasabotahe tayo. Inatak-atak ang mga dump truck dyan sa Tacloban. Peaceful rally naman ang gagawin. Freedom Park yun. Lumabag sila sa kabatas at kailangan ninyong umaklas ng peaceful. Parinig ang boses ninyo. Yung mga extravaganza o bonggang-bonggang mga party nilang inuman ng alak, pulburon, session. Hindi lang si Lisa, hindi lang si Kuting, ang mga kabinet, pati mga anak nila na nagbibit-bit ng mga babae, ng mga pukpukita o lalaki sa Malacanang para mag-tsup-tsak-chenes at pagpakabangag sila sa pulburon. Samantalang kayo, hindi kayo makabili ng pagkain. Yung mga trips niya ngayon, yung walang katapusang pagbabiyahe niya, na puro pledges na yan. Nakalimutan niya na ang tunay na problema nasa Pilipinas ni Marcos. Bangag, actually hindi niya nakalimutan. Bangag siya. You have to speak up, mga kababayan. Yung intimidation ulit, yung harassment na ginagawa sa atin, sa akin, sa inyo, ng administrasyong ito, sa mga government workers, sa ating mga kapulisan. Again, yan yung mga tinanggal. Yung mga pulis na pinagbawalan na maggamit ng kanilang cellphone. Yung mga pinipilit ni Marcos Jr. na pumunta sa kanilang rally-rally na pag hindi pumunta ay tanggalin sa trabaho or something. Mabubuhay pa ba kayo ng ganyan sa ninyo, mga palangga? Yung mga fabricated crimes, not only kay distressed mother, sa akin, dyan, sa DOH, at sa iba pang mga ahensya na ginagawa sa inyo. Di ba? Itong mga high crimes na pinag-uusapan natin, smuggling, kidnapping, na kinasasatukutan ng gobyernong ito, ito dapat ang ating mga ilalagay sa ating mga placards. At dyan sa Maisog Rally sa New York, isa yan sa mga layunin ng Maisog, akbang ng mga Maisog, na ipaalam, sa Amerika, sa mga Filipino-Americans, sa June 2. Okay? Yan ang mga ilalagay sa placards. Yung involvement ni Liza Araneta Marcos sa kidnapping. Yung pagiging bangag ni Marcos Jr., yan yung mga placards dapat ang ipipresent para makita ng international audience. Dahil sobra-sobra na ang ginagawa ito. Supposedly, pag mga ganito ang problema ng isang gobyerno na ang presidente mo ay ganito nang ginagawa, dapat lalapit tayo sa mga senador, lalapit tayo sa mga kongresista. Pero paano tayo lalapit? Kontrolado na silang lahat. Bayad na mga jutang ginimis. Sabi ko nga, wala tayong kakampi. Okay? Wala kayong kakampi. Sino pupuntahan natin? Magkakasabwat na, pati mga Korte Suprema, nababayaran ni Lisa. Tinatakot nila, sinisindak nila.
So saan mo dadalhin? Itong grief, itong mga hinaing natin. Ito yung mga hiyaw natin, yung pang-aapi sa bawat Pilipino. Saan mo dadalhin? Wala tayong kakampi sa korte, wala tayong kakampi sa kongreso, putang ina nila. Wala tayong kakampi sa lahat. Dadalhin natin sa kalsada. Dadalhin natin sa mga lugar na kailangan ma-aware ang taong bayan. Kaya may mga assembly sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kapag ang gobyerno ay bangag at hindi nakikinig, dadalhin mo sa daan, dadalhin mo sa social media. Well, dapat kakampi natin ang mainstream media, pero wala na tayong aasahan dyan para i-air natin. Kasi ginugurgur yung ating boses, mga kababayan. Sinusuppress yung ating rights instead na i-address nila ang problema, yung concern ng taong bayan. Pero bakit kailangan nating magsama-sama? I am thinking, okay? Kasi sa June 8, meron sa Japan ang maisog. Siguro I will communicate sa mga maisog group at kung kanino pa man. Let's do something nationwide or no, not nationwide, globally. Let's say for example, by June 8, ito example pa lang, walang magpapadala na OFW just for one day. Alam ko, kailangan yung padala yung mga kamag-anak. Just for one day, para ipakita natin yung ating pag-boycott sa mga bangag na ito. Kasi mararamdaman nila yan. Let's say June 8, wala munang magpapadala ng remittance sa inyong mga pamilya, ipagpabukas nyo na. But we will discuss that with other group leaders o sa inyo. Consult natin. This is sa June 8 kasi 'di ba merong maisog sa Japan. Pwede nating gawin worldwide. Europa, all over the world. Then, wag tayong magpadala ng remittance during that day para makita nila yung impact kasi mararamdaman nila yan eh. 'Di ba? Kasi wala nga tayong boses. Sinusuppress na tayo. So kapag tayong mga mamamayan ay sinusuppress na, ano yung ating platform? Saang channel tayo pupunta? Dahil wala nang media, 'di ba? Anong avenue? Well, here sa Boljak TV, here sa Maharlika Network, here sa Boljakan, andyan yung iba nating mga kaibigan, mga vloggers, andyan si Third Floor Studio, si Pam at saka si Marlon, andyan si Sas, andyan si Joey, andyan si Attorney Trixie, andyan si Ka Eric, Pilipinas Kumaan, andyan kayo at marami, andyan si Pebbles Salakera na, na mag-echo dito. Kasi wala na tayong boses, mga kababayan. So the only avenue, the only channel na meron tayo here sa social media, even though na ginugurgur tayong lahat. Ako literally, gusto nilang gurgurin. Alam na alam niyo naman, mga kababayan yan. Supposedly, sa isang democratic country, dapat nga, ang kakampi natin, yung mga House of Representatives. Kaso lang, House of Kawatan ang nandiyan. Kaya idadalhin natin ito sa social media at sa kalsada at sa buong mundo. Kasi nga, ayaw tayong pagsalitain. Gusto tayong lahat gurgurin, tinatanggalan ng trabaho. Ito ng mga governors ang na tinanggalan ng trabaho. Di ba? Ito sa Mindanao Development Authority. Di ba? Tinanggal ng ganun-ganun na lang. Kasi gusto tayong kung pwede nga lang hilain lahat ang mga dila natin para hindi tayo makapagsalita. Yan ang gagawin ng Marcos Araneta Bangag Administration na ito. Suppression of freedom of speech or free speech, mga kababayan. Paulit-ulit natin to, everyday natin pag-uusapan kasi everyday natin nararamdaman. Kasi tayo ay sobra ng hinaharas, tinatamnan ng kung ano-anong mga kaso, kahit tayo ay nag-express lang ng ating hinaing na ang trabaho ng gobyerno, that's why they're there to listen to the people's voice. Ano ba dinidemand natin sa kanila? Diba? Accountability, transparency, sabi nga ni Atty. Valera, sabi ni Atty. Glenchong, sabi ni ng mga abogado ng kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. Kaya tayo merong pagpoprotesta peacefully. Kasi hinihingi natin sa kanila, sinisingil natin sila yung accountability and transparency nila sa taong bayan. Pero
Anong ginagawa ng mga hinayupak na to? Imbis na magpaliwanag at itama nila yung kanilang mga kababuyan, lalo pa tayong gustong gurgurin lahat. Nakita mo, di ba, itong mafia na mga kasabwat ni Lisa, magtatawag na ng Romanian para ako gurgurin. Bakit ako gugurgurin? Bakit gugurgurin si distressed mother? Bakit ang solusyon nila kumitil ng buhay? Imbis na solusyonan ang problema, pababain ang presyo ng bigas o ng mga bilihin. Itigil yung mga illegal importation na sila rin ang gumawa. Wala nang magsasalita lang tayo dito, but again, hindi nila gagawin. So the solution na naiisip nila, pang mafia, gurgurin si Maharlika, si distressed mother, gurgurin ang lahat ng nagsasalita. Kasi masyadong effective ang ating boses. Imbis na tipunin ang mga komunidad, sulbin ang mga problema nila, pakinggan ang mga hinaing. Anong gagawin ng bangag na ito? Pumunta, bibigyan kayo ng t-shirt. Pasuotin, kaway-kaway ng bonggang-bongga. Tapos sa shot-shotan ni video-videohan ni Gerard Barria at ni Franz Imperial. Ay ang mga VO na yan, na photographer ni Kuting na sumweldo ng salary grade 30. More or less 300,000, 200 plus thousand, plus kickback. Diyan na pupunta ang pera ng taong bayan. So, kailangan natin ng not unity bullshit, di ba? Solidarity. Totoong solidarity. Kung naipanalo natin ang unity team, ipapanalo din natin ang solidarity ng taong bayan para buwagin ang mga bangag. Kasi wala silang pakialam sa inyo. Kailangan natin mag-raise ng awareness sa buong mundo. Kaya kayo dyan, yung mga matatapang, yung mga maiisog, if you can organize, if you can lead, hakbang ng maisog, pwede po kayong mag-communicate tayo, we will promote your organization, at syempre susundin natin yung organization ng hakbang ng maisog sa Pilipinas. Magkukunik-kunik tayo para mag-set up tayo ng, let's say, June 8, simulcast. Boycott natin ang remittance o yung mga tsuper, mga tricycle driver, wag muna kayo mamasada just for one day. I-boycott natin ang mga inayupak just for one day to show, di ba? Protest na umaaray ang taong bayan. Yan ang pwede nating gawin. Basta non-violent protest. Ang meron na, ang violent lang naman yung mga hayop na yan. Si Banga gustong gumurgur. Si Lisa gustong gumurgur. Tayo na mga taong bayan, we cannot afford na tayo ang magsimula ng panggugurgur. Which is hindi naman natin gagawin yan. Ang gagawa, sila nga eh. Si Lisa nga ang nagsabi na isang tawag niya lang sa Romania. Di ba? So yan ang kailangan nating tutukan, mga kababayan. I-raise natin ang kamalayan or awareness ng lahat ng inyong mga kamag-anak, dyan sa Pilipinas, kung hindi pa sila active sa mga ganitong klaseng vlog. Okay, kayo na ang mag-educate sa inyong mga anak. Anyway, ang pinaglalaban natin dito, like ako, hindi naman ito para sa sarili ko eh. Like kong sinasabi, para sa future. At I am focused dito sa laban na ito. Focus tayo sa bangag na ito. Kasi kung ipagugurgur nila ako, imagine mo, kung magwagi silang ipagurgur nila ako, sino boses nyo? May matitira pang boses. Pero sinong sasalang ng bala sa inyo? Dahil sa Pilipinas, kaya nga nakakarating sa atin ang mga information, ang karamihan takot sila na baka magurgur. Kaya nga binibigay ang information sa atin. So you help me, let's help each other to raise awareness sa ating mga palangga, ating mga kamag-anak, sa inyong mga anak, na mga anak, you have to participate dito sa sinasabi kong pagpaplanuhan natin na magkaroon tayo ng public awareness at event. Isang araw lang ng powerful na event na yan. Let's say nga, like mga taxi driver, shout out pala, sabi na nga ng palangga ko, may nag-message sa akin, sumakay daw sa taxi, binibida daw ng taxi driver. Ako, si Marlica, ganito, ganyan. Matapang, binabangga si Kuting na raw ang tawag. Hindi na nakuha yung pangalan ng taxi driver. But I am addressing you, mga taxi drivers, grab drivers, mga lahat, pwede nating i-boycott, hindi naman tayo mamamatay sa gutom isang araw lang. Just to show to this mga government na umaaray kayo. Umaaray tayo. Pagplanuhan natin yan.
para kasi ayaw nga tayong pakinggan, magkakasabwat nga sila lahat. Dahil ang pera ninyo, ini-enjoy nila ngayon. Si Marcos Jr. andun sa Brunei. Di ba? Si Tambalostos mukhang baka matuluyan na sa food poisoning at iba niyang mga kasamahan. Sana matuluyan ng mga ginayupa. Pero ang pera ninyo, ayan, ini-enjoy nila. Ini-enjoy ni Chua, ini-enjoy nila Kumar, ini-enjoy nila lahat. Pero kayo, nga, imagine mo itong si Kumar dayuhan. Dayuhan dyan sa Pilipinas yung mahal. Pero protektado ni Lisa at kasabwat pa para gurgurin si Agent Morales at Ibrahim. You see? So kailangan natin ng what? Public awareness. Kailangan natin na magsama-sama para dito tapusin na natin yung bangag kasi ayaw tayong pakinggan. Kailangan ng pangkalahatan, global approach. Dahil mga kababayan, itong ginagawa ng mga hinayupak na ito, hindi dapat ito magtagal. Dapat hindi na sona itong sikuting sa July. Wala na dapat sonang darating. Dapat magsona siya sa Komunoy. Okay? Kasi ayaw niyang sagutin yung mga isyong nire-raise ng taong bayan. Yung mga injustice. Lahat na paulit-ulit tayo everyday. Yung sigaw ninyo, yung outcry ng public, ayaw niyang pansinin. Sa halip, mga kababayan, gurgur ang kanilang sagot. So, ang sagot natin, pagsama-samahin ang ating boses. So, we will organize a peaceful assembly. Katulad ng ginagawa ng mga maiisog, na kahit 3 beses nila kinancel, mas pinili ng mga organizers, like Pangulong Duterte, Cabsec Ibasco, sila Atty. Glenn Chong, Atty. V. Caderoque, na even though na binibigyan sila ng hardship ng hinayupak na bangag na ito, pinili nilang hindi na pinoprotektahan yung mamamayan na hindi magkagulo. Kasi ang intention, alam mo, kapag addictus benedictus ka, di ba may mga nababasa kayo sa dyaryo, yung addictus benedictus, kinitil yung kanyang anak, yung ganyan, di ba? Kasi wala sa tamang kaisipan. Dahil under the influence of pulburon. So we need people like you. Kasi this is your future. Hindi ko to future, mga kababayan. Kasi ang pinag-uusapan natin dyan sa Pilipinas. Ako, di ba, kung maganda ang Pilipinas, I can retire sa Pilipinas. Pero sa ngayon, tangin na tignan mo paano ka magre-retire. Di ba? Andito ako. Kahit pa paano, ma-enjoy ko yung buhay ko. Pero kayo dyan sa Pilipinas. So you have to be part of this advocacy for 2 years kung nakakilala sa akin. Agosto pa lang of 2022, binuljak ko na itong mga bangag na ito, mga palangga. Wala na tayong maasahan sa Kongreso, sa Senado, sa media, wala na. Only social media. So if we can create a big, parang group, global, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo, mag-schedule tayo sa isang date lamang. Again, yung naiisip ko na ika-cancel natin, wag muna tayo magpadala ng remittance o wag muna kayo mamasada, jeepney, lahat. Kung pwede lang, tanong natin sa mga abogado kung ano yung legal implication ng mga government workers na kung i-boycott nila yung kanilang trabaho just for 1 day to show what? Support. Para ipakita yung kanilang boses na nasusuka na kami sa iyo, bangag. Di ba? So yun yung titignan natin. Pwede yun kasi effective yun. Di ba yung mga rally sa iba't ibang mga bansa? Effective yun. Kaya gagawin natin yun. Kailangan nating pagplanuhan ng bonggang-bongga. Kailangan tayo ay sama-sama. Hindi dapat tayo nag-iinggitan katulad ng iba. Okay? Yung mga ibang naiinggit, yung mga jinggitera, na mga di ba? Hayaan nyo na lang yan. Ang target natin yung ahas, yung bangag. Kaya ako wala akong pakialam dun sa mga taong najijinggit sa alindog ko. Wala naman akong yaman. Kinajijinggitan yung alindog ko. Hello? Di ba? Yung mga yan, huwag nyo lang patulan. Okay? You know what I mean? Basta ang target natin yung mga yan, hindi yan para sa bayan.
para yan sa vested interest. Ang goal natin, kay Bangag. Sino ba ang kalaban? Sino ba nag-enjoy ng buhay, nag-enjoy ng pera ng bayan? Si Bangag, si Lisa, yung pamilya niya, at yung kanyang mga minions, ang Kongreso at Senado. So, sino target natin? Tatargetin ba natin yung mga basurang, pampagulo lang? O tatargetin natin yung mga ahas, yung mga bangag na nagpapahirap sa inyo? So, let's focus. Yan yung target natin, mga palangga. Mag-form tayo ng mga grupo-grupo ninyo. Actually, si Noel ng Paris nag-message sa akin. Sabi ko, palangga, sabi ko, gumawa ka na ng mag-lead. Ikaw na ang mag-lead. Then, akbang ng Maisog Paris, diba? O Paris, then mag-form kayo. We will promote. Kailangan ng boses lang. Ito lang ang, mga kababayan, ito na lang yung natitira sa atin. We have to unite. Kasi wala na. Kung may mga kakilala kayo dyan, na mga media, internationally, i-air ninyo itong problema natin. Itong mga issue sa Pilipinas, issue kay Bangag, kung may kaibigan kayo international media, sabihin ninyo.